Again, isang pinagpalang araw po muli sa bawat isa sa atin, ano. Okay, so ang isang mahalaga pong paksa na binigyan po ng diin po dito sa aklat ng Genesis ay ito pong Garden of Eden. Kaya nais po natin ng bigyan din ng at ng ilang idea pagdating po sa pag-aaral po nitong ating MacArthur Bible Handbook, yung The Garden of Eden. So ito pong Garden of Eden ay pangalan na kung saan ay salitang Hebreo na isinalin po na kung saan nangangahulugan po siya na kasiyahan or sa English po ay pleasure or delight. Sa Genesis chapter 2, doon po binigyan niya ng mga account o ng paliwanag o ng kwento, biblical story. Pagdating po sa Garden of Eden, sa Genesis chapter 2 verse 8 to 10, ito po yung sabi doon, ano? Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Right? And then sa verse 10, umagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahati sa 4 na sanga. Okay. So mula po sa kwento na ito, atin pong makikita yung maiksi na description, ano, tungkol po sa Garden of Eden, no? So una, na kailangan po nating maunawaan, ito po ay planado at siya po, ang Diyos po mismo ang nagplano at gumawa ng Garden of Eden. Ito ay binalak at siya mismo ang Diyos ang gumawa nito, ano po, nitong lugar na ito. Sinasabi rin po ng Biblia na ito yung pinakaunang tahanan ng sangkatauhan, itong Garden of Eden. Okay. Kung saan dito naglalaman po ito ng iba't ibang mga uri ng mga puno. Okay. Na ito ay isang lugar na napakaganda, na kung saan merong puno doon na talagang kasiyasiya sa mata. Ano po? Ito ay lugar na kung saan ay mayabong at mabungang lugar. Ito pong Garden of Eden. Okay, so lahat halos dito talagang pinrovide po ng Diyos sa Garden of Eden. Okay, at doon maraming mga pagkain, ano, na talagang doon ay nakakain. Then it also naturally well watered. Kumbaga, pagdating po sa pangangailangan, lalo na sa tubig, eh, talagang do'y sagana po, ano. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 19 to 20, kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at sa hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Okay. So doon po sa lugar na yun, ano, meron pong nilagay ang Diyos, ano, nilikha ang Diyos si Adan. At nung panahon na yun, sa Genesis chapter 2 verse 25, ay sinasabi na wala silang kasuotan at hindi sila nahihiya, ano. Sabi ng 2:25 ng Genesis, kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Okay. Hindi po natin alam, ano, ang eksaktong lokasyon ng Garden of Eden ayon sa description ng Biblia, pero binabanggit po doon na merong mahalaga at 4 na ilog, ano, at talagang pinagkukunan ito ng mga iba't ibang resources. Lalo na meron po doong binanggit na mga gold, mga gemstones, ano. So sagana po siya sa mga ganong mga likas na yaman, sabihin natin, ano. Sa Genesis chapter 2 verse 11 to 14 binabanggit po 'yun doon, ano. Okay.
So itong Garden of Eden was a place of total provision para sa humanity. Okay? Kung saan ang manlilikha o ang Diyos na lumikha ay kasamang lumalakad sa garden ng unang tao na kagaya ni Adan at ni Eva. At talagang doon nag-uusap pa nga sila sa Genesis chapter 3 verse 8. Okay, meron silang pag-uusap po doon, Alright, then also sa Genesis chapter 1 verse 27. So doon nakita ng Diyos ang bawat detalye at pagdidisenyo ng isang tahanan, isang lugar na kanyang nilikha ayon sa kanyang sariling larawan. Yun nga po sina Eva at si Adan. At talagang ang Diyos ay walang pagkukulang sa kanila at malaya nilang makakain ng alinmang puno sa halamanan. Ayon sa Genesis 2:16, maliban sa isa. Okay. Sa Genesis 1:29, sabi niya doon, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halaman, nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Alright, so nandun po yung provision po ng ating Diyos, total provision. Then also, yung Garden of Eden was a place of unity and fellowship. Okay? Ito yung lugar na merong pagkakaisa at yung pagsasamahan. Right? So, nagganon po yung description po ng Garden of Eden. Subalit, sabi ng Genesis 21, chapter 2, verse 21 to 22, na kung saan si Eva ay nilikha sa halamanan at dinala kay Adan. Kaya si Adan ay may isang katuwang na angkop sa kanya, bagay sa kanya. Okay, Genesis 2:18 po So, nandun po yung pagkakaisa at pagsasamahan, yung unity at yung fellowship sa Garden of Eden ng mag-asawang ito, At yun nga pong reflection ng tinatawag na unity nilang dalawa. Ganun din sa Diyos. Alright? So, doon po sinakatuparan ng Diyos ang kanyang plano sa Garden of Eden. Binigyan niya ng katuwang si Adan sa katauhan ni Eva. Binigyan din sila ng trabaho, Si Adan ay sabi ng Genesis 2:15 na siya yung mag-aalaga sa halamanan ng Eden. At siya yung gagawa doon at aalagaan niya po 'yun, Alright, then ito pong halamanan ng Eden din bilang karagdagan ay tagpuan para sa unang kasal, yung first marriage. Kasi sapagkat tinukoy po doon na itong dahilan, sabi ng 2:24 ng Genesis, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Okay. Nandun po yung pagsasamahan at pagsasama ng isang lalaki at isang babae. At sila'y bubuo upang bumuo ng bagong unit ng isang pamilya po. Nag-umpisa po yan nung time po ni Eva at ni Adan sa Book of Genesis. Okay. Itong Garden of Eden din ay isang lugar ng walang kasalanan. Okay, walang kasalanan. At nandoon na nung unang hindi pa sila nagkakasala ay wala pang kasalanan. Subalit dumating nga po yung pagkakataon na sila ay nagkasala dahil sila po ay tinukso ni Satan, Kaya po sila ay bumagsak sa kasalanan at ang buong sangkatauhan. Nandun po yung lugar, ito po yung lugar, yung Garden of Eden na tinatawag na place of testing. Sa hindi mabuting kapalaran, yun nga pong nangyari, si Adan ay nag-fail sa kanyang test. Yung kanyang test, yung pagsubok ng Diyos na kung saan yung serpent in the garden ay ginamit naman ni Satan para i-tempt, para tuksuin si Eva. At yung pangako ng Diyos na blessing, okay, ay nawala. Talagang yung pinagbabawal na bunga ng isang puno ay kanilang kinain. At in turn din naman ay nangyari.
binigay sa kanyang asawa na si Adan at nagkasala rin, kumain din noon. So nandun po yung pagdi-disobey po nila sa ating Diyos. At dun po pumasok yung kasalanan sa kanila, sa ating mga tao. Dun po nag-umpisa yung kasalanan, yung sin na sinasabi. So nawala po yung fellowship nila sa Diyos, ano? Nawala yung kanilang tahanan. Okay, sinumpa po yun ng Diyos. At yung kanilang pagiging inosente. Hindi na po sila innocent. Okay, nabanggit po doon yung mga ilog, ano, na pinagkukunan ng mga resources. So ito po ay matatagpuan naman sa Genesis 2 verse 10 to 14. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahati sa apat na sanga. Ang una na kung tawagin ilog Pishon at ay umaagos sa lupain ng Havila. Sa verse 12, lantay ang ginto roon at marami ring videlyo at batong onise. Ang ikalawang sanga ng ilog ay tinatawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Utopia. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga, umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Okay. So ito po yung makikita natin ngayon na picture is yung lokasyon, ano, yung possible location ng Garden of Eden. So, ang ginawa ko po, hinanap ko po, kumbaga, kinumpare ko po natin yung mapa na ito sa modern map po natin. Wherein nakikita po natin ngayon yung Euphrates River, yung Tigris. Okay, na yung possible location po ng Garden of Eden ay sa banda rito po sa ibabaw po ng Euphrates River, nakalapit na nasa bandang taas kanan sa north east naman ng Tigris River. So ngayon, pagka tinignan po natin yun sa mapa is malapit po siya sa dito sa bandang Turkey sa taas. Okay, sa bandang eastward ng Turkey at bandang ibabaw po ng Euphrates. So ito po yung Arab countries. Ito po yung Euphrates, ito po yung Iraq, ano? Then yung Iran. So somewhere po dito sa part na ito, possible location of yung Garden of Eden. Okay. Right, so yun po yung ilan sa atin pong nakakitang mga research. Okay, thank you po. God bless.